Yan, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos mga kapatid at isang mapagpalang hapon, araw, gabi sa inyo at maayong buntag, gabi kanatong tanan sa mga kapatid natin sa Kabisayaan. At nandito na naman po tayo sa ating programa kasama si kapatid na Noriel. Kapatid na Noriel. Hello po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother John Noriel Malyari, tawagin niyo na lang po ako John o Noriel. At ngayong umaga po, dahil kahapon ay nagdiwang ang mga Katoliko sa buong mundo para sa Valentine's Day, ay atin pong tatalakayin ang patungkol sa Valentine's. Ayun. Balik sa'yo kapatid na Jared. Ayun, kapatid na Noriel, napanood nga natin yung komentaryo ng isang ministro ng Iglesia ni Manalo. Maganda i-play natin para mapakinggan natin kasi ang dami nagsasabi na ito daw ay pamimersonal. Kasi yun ang sinasabi nila sa ating programa. Pero ano bang purpose ng programa natin? Ito ba'y para mamersonal? Hindi. Sa aral lang tayo. Sila lang naman ang mamersonal, kapatid na Noriel. Dahil ayaw nilang sundin yung ikalawang Korinto 14 hanggang 5 na siyang ginagawa ng mga apostoles. Kaya maganda, panoodin natin ang kanilang komentaryo patungkol dun sa Valentine's Day. Sige po kapatid na Jared. Ito po mga kapatid, yung sinasabi natin na komentaryo ng Iglesia ni Manalo na isang ministro. Panoorin po natin at pakinggan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Hindi po dahil sa kami po ay bitter. Narinig at napanood na po natin kanina na ang pinagmulan ng Valentine's Day, maging ang mga iba't ibang kaugalian, gawain, paniniwala at tradisyon ukol dito ay mula sa mga pagano. Ano po ba ang bilin ng mga apostol ukol sa mga gawaing pagano? Mabuti alamin po natin dito po sa Efeso, sa 4:17, ganito po ang pahayag. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Doon naman po sa nagsasabi na, ang OA nyo naman, hindi ba pwedeng mag-pause muna sa life at i-celebrate ang pagmamahalan? Mga kaibigan, ang pagmamahalan ay hindi po seasonal lang. Ganito po ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa Juan, sa 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Mga kaibigan, lagi nating tatandaan na ang love o pag-ibig sa ating mga kaibigan, kamag-anak o sa ating special someone ay pwede nating maipakita at mapatunayan araw-araw. Hindi nangangailangan na Valentine's Day lang. Lalo pa nga at ang Valentine's Day ay gawaing pagano. Doon naman po sa mga nagsasabi na, bakit hindi na lang kayo sumabay sa uso para hindi kayo nababash? Ganito naman po ang mababasa po natin mula sa Parang Biblia. totoo, ano? Parang Sa totoo Roma nga, ano? 12:2. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Pagkatapos But mamaratang, be biglang inwardly nagpabiktima. transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Narinig po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo. Tumigil na kayo sa panggagaya sa mga mithiin at mga opinyon ng kultura sa paligid ninyo. Paano matitiyak na ang magagawa po natin ay ang tama? Ang sabi po, maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag mayroon tayong pinagpapasyahan para sa ating buhay, kinakailangan po natin na isinasaalang-alang lagi kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ayun. Grabe. Tapos na. Parang totoo, kapatid na Parang Noriel. No? totoo, no? Kung ikaw nga naman walang alam sa Biblia, ordinaryong tao ka lang na hindi nakakaunawa sa mga doctrinal, kung mapanood mo nga naman yung ganyang klaseng panlulok, talagang mauuto. Talagang mauuto ka kapatid na Jared. May pabiter-biter pa silang Pabiter-biter nalalaman. pa Hindi mo nalalaman. sila ang palaya. Sige, ano masasabi mo doon, kapatid na Noriel, sa kanilang komentaryo na ang Valentine's Day daw ay isang paganong pista? Malaking kasinungalingan yan kapatid na Jared.
sapagkat ang kanilang binabanggit na pistang pagano ng Lupercalia ay pinagdiriwang ng mga pagano tuwing February 13. 13. Hindi pala 14. Tama. Ay, dyan pa lang. Diyan pa lang. Na sila. Busted na. Petsa pa lang, magkaiba na. Hindi naman natin pwedeng sabihin na magkapareho yung dalawa. Sapagkat magkaiba ng petsa na pagka-celebrate. Kaya po mga kapatid, huwag tayong maniniwala basta-basta sa kasinungalingan ng mga ministro ni Manalo. Eh, hindi naman ministro ni Kristo. Tama? Tama. Ministro ni Manalo. Sapagkat sila yung mga sinungaling. At wala sila sa katotohanan. Katulad ng kanilang amang Diablo sa 8:44 ng Juan. Grabe, ano? Eh, meron akong napansin, kapatid na Jared. Napansin mo rin ba? Ang sabi niya, ang pag-ibig ay hindi dapat seasonal, kundi araw-araw. Eh kung araw-araw, bakit hindi February 14? Ayun. Di ba? Kasi sabi nila araw-araw dapat sineselebrate ang pag-ibig. Bakit hindi sila nag-celebrate yung February 14? O, di ba? Ibig sabihin, Ito mo. hindi araw-araw. Hindi nila sinusunod yung talata Tama. mismo binanggit nila. Tama, kapatid na Jared. Yung kanilang tinuturo, hindi nila kayang isabuhay. Tama. Kasi kung araw-araw, bakit nilakdawan nila yung February 14? Ayaw nila. Tama. Katunayan, sinabi mismo nila, pero hindi to sa pagiging bitter. Therefore, ayaw talaga nila. Ayaw talaga nila. Nung 14, iniiwasan nila. Iniiwasan nila yung February 14. Bakit? Kaya, ano sa tingin mo, kapatid na Jared, ang dahilan? Baka siguro napaso ang kapatid na Noriel o sa kadahilan na bitter talaga sila. Bitter talaga sila. Alam niyo po kasi mga kapatid kung bakit namin nasasabi ang mga bagay na ito. Sapagkat ang kasaysayan ng Valentine's Day na ating ipinagdiwang kahapon ay patungkol sa isang paring martir. Alam mo ba yan, kapatid na Jared? Sino Saint ngayon? Valentine. Si Saint Valentine. At hindi po isang pagano si Saint Valentine sapagkat siya ay isang paring Katoliko. At ano po ba ang kwento dito? Dahil sa panahon po niya, ipinagbawal ng gobyerno na mag-asawa yung mga sundalo. Grabe. Sapagkat gusto ng gobyerno na mag-focus yung mga sundalo sa digmaan. Kaya ayaw niyang ipakasal. Pero hindi pumayag si Saint Valentine. Kaya ang ginawa niya, dahil maraming mga Katolikong sundalo ang gustong maikasal, palihim siyang nagsagawa ng pagkakasal. Ayun, grabe pala. Ayun. Bro Noriel, ano? Hindi na daig yung pag-ibig. Kahit ipinagbawal, pinagpatuloy Amen. ang pagmamahalan. Sila. Sila. Hindi naman nila ipinagpapatuloy sapagkat Nilakdawan nila yung 14. nilalaktawan nila. Ang 14 ayaw na nila. Katunayan, may post sila. Pwede ko i-plus sa screen. Ayan, makikita nyo ngayon sa screen. I am Iglesia ni Cristo. Say I am no. Say no to Valentine's Day. O di ba? Tama, kapatid na Jared. Ano ba ang kahulugan ng Valentine's Day sa aral ng Katolik? Kung paano natin i-celebrate ito, kapatid na Noriel? Patungkol ito sa pag-ibig. Ayun. Kapatid na Jared. Katulad yan ang binabanggit dito sa unang Juan 4, ang talata ay 7 hanggang 9. Ito ang ating mababasa. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ayun, wala sa Diyos pala. Mula sa Diyos pala, kapatid na Kasi ang Jared. sineselebrate natin sa 14, na ayaw nila. Ayaw nila. Pag-ibig, ayaw nila ng pag-ibig. Kaya nga. Kaya anong gusto nila? Birthday ni Manalo. Birthday ni Manalo. Okay, plus natin sa screen. Plus natin sa screen. Ano pang gusto nila? Panguusig laban sa ibang tao. Tama. Ipa-plus natin sa screen. O, yan. Kita nyo? Ayaw nila sa pag-ibig. Ituloy natin, kapatid na Jared. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at Ayun. kumikilala sa Diyos. Anak pala ng Diyos. Anak pala ng Diyos ang kumikilala sa pag-ibig. Tama, no? Bakit sila kinukontra nila ang pag-ibig, kapatid na Jared? Kasi hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila anak ng Diyos. Gaya ng binasa mo kanina, anak sila ng Diablo. Yun naman 1:8:40. Kaya pala bitter na bitter sila. Nasasabihin nila hindi sila bitter. Tama, kapatid Ayaw na nila Jared. ng 14. Kapatid. Ayaw nila ng 14. Ano? Pinasisinungalingan pa nila na ito raw ay pistang pagano. Pagano, ano? Wala namang ganon. Biruin mo, ibig sabihin, kung pagpalagay na natin pagano, kapatid na Noriel, ano ba yung konteksto na sinusunod natin tuwing 14? Hindi ba't pag-iibigan na siyang utos na binasa nila? Tama. Ibig sabihin, kung logic nila ang susundin natin, ibig sabihin, pagano rin pala yung sinusunod nila ng pag-iibigan na siyang sinusunod natin sa 14. Tama, kapatid na Jared. Grabe, kapatid na Noriel, ano? Kaya kung mapapansin natin, magulo ang aral ng Iglesia ni Manalo. Magulo talaga. Ituloy natin ang basa, kapatid. Sige. Sa 8.
ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ayun. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayun, ang Diyos pala. Ayun, Pag-ibig. ang Diyos pala ay pag-ibig. Kaya walang problema sa sinasagawa natin araw ng mga puso. Tuwing Pebrero 14. Tama, kapatid na Jaren. Sapagkat ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Ituloy natin ang basa, kapatid na Jaren. Maganda. Kasi sila pinuputol lang. Eh. Tama. Sige. Sa talatang 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ayun. Sino raw yung nagbigay ng pag-ibig? Ang Diyos Ang pala. Diyos. Sa pamamagitan daw nino? Ni Kristo. Ni Kristo. Anak niya. Nakaisa-isang anak niya. Maganda rin pala, kapatid na Jared, yung sinasabi sa talatang 10. Tuloy natin. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Grabe pala. Ayun naman pala, yung pag-ibig pala ay nakapagpapatawad ng kasalanan. Grabe, kapatid. Kaya kapag mayroong pag-ibig ang isang tao, nawawala yung pride. Tama, kapatid na Jared. Amen. Pero bakit kinukontra ng mga ministro ni Manalo ang pag-ibig? Uy, alam mo na, kapatid na Alam na natin. Dahil ang ama nila sa 8:44 naman yung Ay ang Diablo. Grabe, ano. Mahilig pang Yan rin yung sinasabi ni CJ Texon David, ano, kapatid na Noriel. Hindi lang natin siguro may plus dahil siguro binuran niya na yung video na yung pinagpipilitan nila na ang 14 daw pagano. Yung binanggit mo, no? Mga hindi nakakaunawa yan, kapatid na Jared. Yan talagang sinasabi sa 56:11 hanggang 12 ng Isayas na Tama. mga pastor na hindi mga kakaunawa. Hindi talaga sila nakakaunawa. Kaya tinamo, masiraan lang ang simbahan katoliko kung ano-ano na Kung ano-ano na lang, ano? Na hindi na nag-iisip ng tama. Kumbaga pumulot ng panty kahit hindi sa kanya, isusuot niya. Oo, parang nakatapak ng tayo, tapos pinuna sa kasama niya. Hawa-hawa na sila. Hawa-hawa na ng baho. Wala na. Kaya yung mga ministro ni Manalo, sa katong si CJ Texon na isang pastor, nagkahawa-hawa ng baho. Kaya pansin mo, no, magkakaisa talaga sila sa kapatid na Noriel. Masiraan lamang ang Masiraan lamang ang tunay na simbahan. talagang bitter na bitter sila dun sa 14. Ano? Tama, Sinasabi nila araw-araw pero pag 14, ayaw na nila. Anong ginagawa nila tuwing 14? Maganda i-flash natin sa screen kung anong ginagawa nila tuwing 14. O, panoorin nyo mga kapatid. Panoorin po natin, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano, mahalaga po na ating pag-aralan at alamin ang ating pananampalataya upang hindi tayo maligaw ng landas na kung sinong tagapagturo ng kasinungalingan. Tama. Dahil ipinagpauna na yan ng Panginoon sa Kristo sa 24:5 ng Mateo. Na maraming magsisipa rito sa aking pangalan. At maraming ililigaw. Kaya mga kapatid, pag-aralan po natin ang pananampalatayang Katoliko. Ayun. At salamat sa Diyos, kapatid na Noriel. At Salamat sa Diyos, tayo kapatid na nakita Jared. dito sa Quezon City, bagamat ang ating kasama ay tulog pa. At sana ay marami kayong natutunan sa episode ng ating programa. Especially ito sapagkat andito si kapatid na Noriel. Kapatid na Noriel, anong mensahe mo dun sa mga hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng katotohanan? Ayun, sa mga patuloy pong naghahanap ng katotohanan, ang aking mapapayo lamang ay huwag kayong tumigil sa paghahanap. Sapagkat sinasabi sa Biblia, na hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay pawang idaragdag sa iyo. Amen. Grabe. At yun na lang po mga kapatid at wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos mga kapatid.